The Christian faith is not a religion of the book. Christianity is the religion of the Word of God, not a written and mute word, but incarnate and living. If the scriptures are not to remain a dead letter, Christ, the eternal Word of the living God, must, through the Holy Spirit, open our minds to understand the scriptures. At yan, Sel, ay galing sa Catechism of the Catholic Church, number 108. Dahil nga ang topic natin ngayon with a very special guest ay about inspiration of the Holy Spirit sa scriptures, sa Bible reading, and sa mas malawak na na konteksto ng pagbabasa ng Biblia. So, kahit tapos na ang Sunday of the Word of God, hahabol tayo ngayon ng Bible episode, no? So, huwag na natin patagalin to. Muli po, maraming salamat. Parang nag-e-end na ako. Welcome po ulit kayo dito sa favorite ninyong background noise. Ito po muli si Lennon. At ito si Russell. At ito si Anmer. Ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Welcome, Anmer, sa Tamang Usapan. Thank you. We're happy to have you. Yeah. Nice meeting you virtually, Russell. Sure. Soon, ako ba hindi nice ma-meet? Hindi na. Hindi na. Ayoko na. Si Russell lang talaga. Wala na. So, ayan po, naririnig ninyo ngayon, may bago na naman tayong boses, may bago po tayong guest, no? So, our special guest for today. Nagiging regular na ito noon, and I'm really happy kasi... akala ko magiging regular na nating guest. Yeah, I think. Oo. Ay, oh my gosh. Di ba? Oh. I'm happy kasi yung season 3 natin nag-start with the guests, no? Beginning with Luke, no? And yung huli pala, before we end the second season, we have Jane with us. And tapos si Francis sumali. Really looking forward na marami tayong mga guestings. Nakakatuwa kasi yun ang sinasabi ni C.S. Lewis it's a matter of the commonality of concern. Yung friendship is formed rather sa phenomenon na may isang tanong yung isang tao at sasabihin ng isa pang tao, tanong mo rin pala yan. We are sharing the same question, we are sharing the same interests, and we are journeying together towards the pursuit of this interest. And dito sa Tamang Usapan, ang pinaka-business naman natin dito is truth and yung sinasabi nilang kaganapan ng buhay. No? Wala lang. O kahit anong usapan lang. Kahit anong usapan lang. Yeah. Kung saan lang mapunta. Anyways, itong ating ay hayaan natin siyang magpakilala sa sarili niya. So, yes. Napakilala yung ating guest. Kakabahan tayo lang naman. Ano bang gusto mong itawag sa iyo? Anmer o Anne-Marie? Kasi may may double identity ka, parang ako ikaw maraming pangalan. yung pangalan, yung sa trabaho, Anne-Marie Ako well, dahil kilala mo ako as Anders, mas kilala rin ako ng maraming tao dahil college, elementary, sa university, yun din ang tawag sa akin. Anmer na lang po. Ako po si Anmer Pantig, isa pong kawani ng gobyerno at high school friend po ni Father Leonard. At matinding kataga-subaybay ng tamang usapan, usapang may tawa. Matinding taga-subaybay talaga kasi grabe to, binge listen yung episodes natin within 2 weeks. Nakailang episode ata to Kamusta naman ang experience, Anme? Hindi ka naman na-iskandalo, hindi nawala yung pananampalataya mo sa Diyos o sa humanity? Matagal na raw siyang na-iskandalo kaya hindi na mawawala.
Hindi naman. At least, parang ano lang naman yun diving into someone's mind, di ba? So, ito yung perspective nila. Ito yung perspective mo. Wherever you settle, di ba? Parang mag-meet lang yung dalawang perspective. Ang ganda nga lang ng mga opinions, arguments and reasonings. Napaka-entertaining. Diba? Nasishay ako. Diba? Hindi, ang ganda talaga. Oo. Sige po, dyan na po nagtatapos yung episode namin. Maraming salamat sa guest. Well, hindi. Ang isang kinatutuwa ko naman ay marami nang nakakasali dun sa usapan. Yung isa namang intent ito is to really invite people into dialogue. Marami naman kami disclaimer ni Lennon na hindi kami nagki-claim ng authority sa mga bagay-bagay, especially sa mga specific sciences o fields. Pero kung meron naman kami maiaambag di ba? Well, and thank you sa iyo na nakaka-appreciate nun. Naku, marami nakaka-appreciate. Aww. Shy ako. Ayoko na. So, kawani ka ng gobyerno, Anne-Marie. Teka, pero Anne-Marie ka ba talaga o Anne-Marie? Officially, by documents, ako ay Anne-Marie, pero by heart, sa lahat na nakakilala sa akin sa schools, university, Anne-Marie ako. So, after ng school, sa trabaho, Anne-Marie na. Kasi nga, may conflict sa pangalan ko. Sa tuldok ng Anne-Marie. Sa tuldok ng Marie. Okay. Ganun pa. Dahil, di ba, typewriter dati, di ba, yung mga, natin, yung mga birth certificate natin. So, parang doon Kaya Anne-Marie ang kilala namin sa kanya nung nasa school pa kami. Yes. Kaya rin, Anne-Marie, ano ba to yung singer? Yung singer na Anne-Marie, yung kumanta ng back 2002, pakinggan mo yung UK singer yan. Hindi ko na alam yun Anne-Marie. Ang kilala ko lang yung patron ng mga pare, si Anne-Marie Vianney. Jan kasi yun, Jean-Marie. Sorry. Jean-Marie Vianney pala, sorry. Well, ano bang usapan natin dito? Inspiration. Kaya natin din in-invite si Anne-Marie kasi Anne-Marie is an avid reader of the Bible, Mas malupit pa sa ating dalawa actually. Oh, wow. Yeah. Binasa raw niya yung Lamentations, iniyakan niya Alam mo yun, tayo hindi ka natin nabasa yun mga panaghoy. Parang excerpt lang yata alam ko sa Lamentations. Pero if I'm not mistaken, yan yata ay authored ni Jeremiah. Yun ang Jeremiah. Hindi siya sequel. It's supposed to be a part of the literature on Jeremiah. It's his lamentation for a Jerusalem that would not listen or take heed on the word of God. And parang in a prophetic way, in a loving way, in a way. Parang, sabi ko sa inyo hindi kasi kayo nakinig diba? Parang familiar. Hindi kasi kayo nakinig tuloy, nadali tayo ng, I think it was Babylon, Babylon ba o Assyria? Babylon. Diba, hindi ko na rin ma-sure. Babylon. Di ba mas alam niya? Hindi ko na rin masagot. Yeah, it's one of the, I think it's one of the wisdom books, the Book of Lamentations. It really presents a strong case doon sa how man can really be close at the same time malayo sa Diyos. Yan ang ako ng Lamentations. Mga panaghoy. Yung disproportion. Yeah. Ano ba, yung ba paborito mong book sa Bible? Yun muna. Sige. Yung ba paborito mong book? So far, kasi syempre may babasahin ka pang... Ang dami nang nabasa mo. Yeah. Ang tanong sa tanong mo, New Testament o Old Testament? Sorry. Wow. Pili ka ng tag-isa. Sige, tag-isa. Sa Old Testament... So far yan kasi syempre may babasahin ka pang iba, di ba?
Yung mga hindi ka pa tapos. Opo, hindi pa ako tapos. Pero sa Old Testament, sabi ko na to kay Father Leon. Sa Old Testament, I enjoy reading Ecclesiastes. So, yun yung gusto ko siya. Gusto ko yung matinding pag-iisip dun sa Ecclesiastes. Sa New Testament, hindi ko pa alam kasi though natapos ko na si Matthew, kakatapos ko lang, meron pa akong isa si Luke. Sa sa Gospels. Sa Acts, hindi ko pa rin alam. So, kasi wala pa akong natatouch sa Acts na sa letters and sa So, so far, ang paborito ko sa New Testament ay si Mark. The first, actually, si Mark ang First gospel. First gospel na nasulat Kaya siya rin pinakamaikli Yeah. Apparently, Yes. as early as the time na buhay pa si Pedro, nasulat na si Mark. Or papatay pa lang sila. Kasi mga around 64 yan si Mark. And the Great Fire of Rome happened in 64 when Nero was the emperor. Yung kabaliwan ni Nero. Ba yung kwento nun? Yung nag-harp. Sabi sa chismis, naghahanap siya ng inspirasyon sa harp song niya. Wala pa kasing releasing ng album nun So, dahil nai-stress siya, parang gusto niyang maghanap daw ng inspirasyon. Ang siraulong yun. Pinasunog yung city. Tapos habang nasusunog nga daw, doon siya nagtutugtog. Noong time na nagsususpecha na yung Senado, yung mga tao, sinisi niya conveniently sa mga Christians. Hence start the persecution. Kaya nga, mas siguro, mas madidiscuss natin mamaya yan, yung mga specific na elements ng gospel. It includes target audience, yung context where and when the gospel was formed, and yung image of God o yung image of Christ presented. If you will try to look at it, the gospels are not biographies of Jesus actually. Itong gospels nga actually before that sinasabi nilang Gospel of Mark was formed. Kaya nga minsan yan tampo ko sa sa mga protestante. Katoliko, invento kayo na invento, etc. Wala sa Biblia. But actually, the canonization of the Bible was made possible by the Catholic Church. Kasi kung hindi nag-canonize, hindi nilagay sa canon, kaya yung Gospels are called, the books in the Bible are called canonical books. Kasi yung labas sa canon, hindi siya na-consider. Kasi may parameter Canon means ruler kasi. Yung ancient na Phoenician etymology niya is kanu, means panukat. So kapag wala sa sukat, either kulang o sobra sa sukat, hindi sinama sa canon. And hiwa-hiwalay dati. So merong mga sayings of Jesus lang. The death of Jesus lang. Tapos resurrection of Jesus lang. Tapos kinumpile yun. Studied, compiled, eventually na-canonize ng simbahan. Pero it's very interesting, kaya nasabi ni Lennon, na it also explains somehow why it is the shortest of the Gospels. Kasi during the time, talagang at chaos ang Christianity kasi talagang hinahunting sila kaya 16 chapters lang yan compared kay Luke with 24 and Matthew with 28 and with John with I think 21 yata yung John. So yun ang dyan. Ay palang yan, si Mark. May mga unique na dyan na features yung gospel ni Mark. Pero bakit? Bakit nga ba paborito mo yung gospel ni Mark? Kasi yung woman na naghihingi ng help, begging help to Jesus na pagalingin yung daughter niya or anak niya, na it said there na sabi niya na kung kahit yung overflow or yung sobra binibigyan niya sa aso, bakit kahit sila na Gentile, bakit hindi pagbigyan, di ba? Parang kasi, if ikaw, parang di ba, when you sin, feeling mo, hindi ka tinitingnan ng Panginoon.
parang iniisip ko na if a person who sin, look at that, na kahit na ano yung sobrang paghingi niya ng pagbeg niya kay Jesus, napagbigyan, pinagaling niya yung anak ng babae. Why are we not, di ba? Why not us, like us na kusina, na hindi niya titingnan or hindi niya tutulungan or, ganon. Ganon yung naisip ko. Diba, sabi ko sa'yo, theologian to, hindi lang niya alam eh. Ano nga ako magiging theologian? Ang ganda, malalim noon. Yeah, it's a very wonderful reflection. Okay pala to si Anmer baka may mga nakikinig dito, naghahanap kayo ng mga magbibigay ng recollection, edi alam nyo na, kontakin nyo kunin. Kunin natin ito. Para sa amin na yung talent fee. And actually, in a way, kung hindi ako nagkakamali, it's also one of the most controversial things na sinabi daw ni Jesus. According to some reflections, it's one of the most controversial. Kasi you will always read how Jesus is so compassionate na, do you want to be healed? Do you want to be helped? Parang laging ganun, very quote-unquote cordial ang Jesus. Pero ito, very different. May lumapit na Syrophoenician woman. Sabi niya, bossing, baka pwede naman. Sabi niya, hindi. Ang pagkain ng mga bata, hindi pinapakain sa aso. Kaya parang kung nakikinig kayo, tapos wala kang pananampalataya kay Jesus, parang bastos ka. Bakit? Parang sakit. Wait lang. Kino-compare mo kami sa aso. Kino-compare mo kami sa tuta. Di ba? Kasi sabi, pero dapat maging translator ka ng Biblia, pre. Maganda yung Tagalog. Hindi, kasi Lord, di ba? Yung Lord dati, di ba? Panginoon, di ba? Ngayon kasi ang translator, bossing eh. Boss, dyan lang sa tabi. Diba? Boss. Sabi niya, boss, grabe naman yun. Di ba? Parang yung iba, medyo na-iskandalo doon, no? Uy, bakit ka magsalita yun? Nakala ko welcome tayo sa lahat. Pero ginawa niya palang staging point yun to show. Kasi more than anyone, it is the Lord who knows what is in the heart. And He knows what's in the heart of that woman. The purity of that love of that mother. It's just to exhibit to the people there na superficial yung faith. Jesus, Lord, ganun. Pero ito sa through thick and thin. Malalim ang pananampalataya nito. Kaya shinake niya yun just to prove a point. Mga pre, tingnan niyo to. Kayo, chosen people na kayo eh. Diba? Israel kayo kuno eh. Bagong Pilipinas lang yan eh. Parang unity. Pre, baka mapatawag tayo sa Kongreso, ha? Kayo, 31 million kayo. Naniniwala kayo magliligtas sa Pilipinas. Itong taong to. Sabi niya, boss, kahit nga yung mga tuta kumakain ng mumu eh. Kami pa kaya. Kaya sabi niya, wala akong nakitang ganyang pananampalataya sa buong Israel. And that's isang malaking sampal. No? Kapag i-translate natin yan, even the Pope, wala akong nakitang ganyan sa mga Katoliko. Parang in spite of the chosen people, parang gano'n. Even the high priest. Actually, gusto kong i-pick up yung idea na ni Anmer kanina, yung sa kung yun yung sa Gentiles, how much more para sa ating mga makasalanan. No, na kahit yung mumu lang, I think 2 episodes ago ata, or di ko na mabilang, nung nag-uusap tayo ng about sa conscience, tapos about dun sa with Doc Luke, no, sa masculinity, sa masturbation, sa sexual morality. May isa doon, ewan ko kung doon nabanggit yun ni Doc Luke or doon sa isa pang episode na paano yung logic ba ng pagkukumpisal na you're still committing the same sins
over and over again. Hindi ba parang niloloko mo yung Diyos nun? Now, picking up yung sinabi ni Ann Mayer kanina, no? Hindi, ganun yung logic ng Diyos eh. Na basta lalapit ka, you will be forgiven. You will be given yung mumu, di ba? Yung breadcrumbs eh. Yun lang naman yung hinihingi ng ng penitent eh. Pero binibigay niya ng buo. Also the power of prayer, no? Exactly. Parang another good example, another good parable ay yung sa prodigal son, or sabi nga ng ibang scholars, dapat daw hindi ganun yung title ng dapat ang title na yan, Parable of the Generous Father. Kasi yung prodigal son, nung nagsisi siya, ang nasa isip lang niya, babalik ako sa tatay ko, pero kahit na slave na lang ako, hindi na ako babalik bilang anak. So yun din, yung mumu lang, yung breadcrumbs lang, yung hinihingi niya. Pero nung bumalik siya, niyakap siya, ni-restore yung pagiging anak niya. So, from breadcrumbs, binigay sa kanya yung buong bread, kumbaga. And that's what happens sa every time that we go to confession, na ang hinihingi lang natin sa Diyos yung breadcrumbs, but He gives us the whole bread. Kaya nga rin, after ng confession, pwede na tayo ulit makapag-communion eh. And that's the bread of life na tinatanggap natin, no? So, ang ganda lang kasi nung ganung connection. Naalala ko dito sa Spain, sa may south, may isang town na yung kanilang parish ay kakaiba yung cross, kasi yung crucifix, no, si Kristo nakapako sa krus. Yung isang kamay niya nakababa. Tapos babang-baba talaga, parang siya, nakalambitin siya, tapos isa lang yung nakapakong kamay. Tapos, according to the legend, ang story raw nun kasi, one time daw, mayroong isang tao na nagkumpisal dun sa parish priest. Tapos, okay, pinatawad. After a week, bumalik ulit, same kasalanan, pinatawad. Tapos ilang ulit ng ganon. So, parang napagod na yung pari. So, another time, bumalik daw yung penitent, same na kasalanan pa rin. Tapos, sabi ng pari, ay di na kita papatawarin. Kasi parang di ka naman nagbabago eh. Kasi yan at yan din yung sinasabi mo. Babalik ka lang ulit dito after ng ilang araw. Diba? Parang niloloko mo lang nga yung Diyos. Parang vending machine lang ng pagpapatawad yung ginagawa mo sa sacrament. And then, sabi dun sa kwento, the crucifix na nandun sa likod, gumalaw raw, tapos nagsalita raw yung Kristo, no? Tapos binaba niya yung kamay niya pag ganun dun sa penitent, at sinabi niya, hindi ikaw ang nagpapatawad, ako ang nagpapatawad, kaya patatawarin ko pa rin siya. So yun yung story nung crucifix na yun. Kalimutan ko anong pangalan ng town. Pero yun lang, na-i-connect ko lang dun sa sa reflection nga ni Ann Mayer kanina, no? God is always reaching out to us, no? Kahit na breadcrumbs lang, kahit na napaka-imperfect nung hinihingi natin, kasi especially when we are aware of our unworthiness, no? Then God is there to give us the whole bread, and that is the Eucharist, no? Sabi ko, kailan mo nga ano yun, napapaisip ako ng mga ganyang bagay dahil sa iyo. Normally hindi ako napapaisip. Teka, bakit ka naman na what made you interested sa Bible, sa pagbabasa ng Biblia? Kasi it's not, Oo nga, totoo yan. nakakalungkot man sabihin, it's not a normal activity para sa mga kaedad natin. True, nakakalungkot yan. Priests. Oh, Even among priests. Kasi 2018, na-curious ako sa Bible. So, bumili ako, book sale, mura. So, bumili ako, tapos, tinry ko siyang basahin. So, Genesis, Exodus, skip sa Leviticus, Deuteronomy, Numbers. Nakakatamad na libro yan eh. Tapos napunta ka sa Judges, napunta ako sa Kings. Tapos, sinarado ko yung libro, yung Bible. Bakit? Kasi, ewan ko ba, pag Katoliko ka, natatakot ka pag iba na yung naiisip mo sa Panginoon. So,
Wala akong guidance na kahit ano, wala akong context eh. Gusto ko lang basahin siya. Di binasa ko. Pagkadating ko sa Kings, parang, ito ba talaga si God? Napa-question ako. Ayaw ko siyang i-dive pa. Ayaw ko siyang So, close ko yung Bible and then iniwan ko na siya. After nun, etong 2024, I have an urge to pray the rosary every day. So, sabi ko, kailangan, though alam ko, may idea ko kung paano yung rosary, hindi ako nagro-rosaryo. Okay? So, di ko siya technical alam kasi sa atin naman, pag Semana Santa, tama? Or kung kailangan mag-pray ng rosary, pag kailangan ng basta, gano'n. Nagro-rosary, sumasama ako dun sa nagbabasa ng rosary. Though hindi ko siya pinofocus na malaman kung paano mag-rosaryo. Ganon. Common yan sa atin. At alam nyo yan sa sarili nyo, huwag kayo magpanggap. Yun. Ang ginawa ko, pumunta ako sa cellphone ko. Naghanap ako ng app na makakatulong sa akin para routinely ko siyang magawa. Like everyday ko siya magawa. So, napunta ako sa Hallow app. Yung Hallow, as in Hallow, di ba Hallow? So, may free side yun at may premium side. So, I explored the app and then nakita ko yung Bible in a Year ni Father Mike Smith. So, sabi ko, podcast. Alam nyo, 2020, mga 2023 or year ng podcast, adik ako sa podcast. Sabi ko, podcast. So, pwede ko siyang araw-araw magawa na magbasa ng Bible. Pero dahil late na yon, nag-start ako last year, May, na ang ginawa ko, every day, so listen ko ulit. Katulad ng ginawa ko sa inyo. Listen ko ulit. Tapos sabi ko, ang ganda ng Bible. Bakit hindi natin na-appreciate to? Sabi ko. So, ang suggestion kasi doon, bumili ka ng Bible na gusto mong basahin. So, bumili ako ng version ng Bible na gusto kong basahin. New Revised Standard Version. So, yun yung version na binabasa ko. So, ngayon, ang ginagawa ko na ngayon, parang dire-diretso na yung kwento ko, no? Ang ginagawa ko ngayon, go lang. Every day akong nagle-listen after ko kumain. Kasi, every episode naman ni Father Mike ay 20 to 30 minutes. So, carry, guys! Sarap! Nag-promote. Carry, guys! Di ganon. 20 to 30. So, everyday ko siyang ay pinapakinggan after lunch. Tapos, by the weekend, binabasa ko siya ulit. Sa Bible ko naman. So, Bible ko, ang basa ko, tapos commentary ni Father Mike yung sinusunod ko. Kasi by context, ang ganda, mga friendly, ang ganda niyang pakinggan. Sobrang ganda niyang pakinggan. Kasi, dedirectorin ko na ba talaga yung kwento ko? Go lang. Sige lang, mag-interject lang kami. Kasi, ang ginawa nila, meron silang reading plan. So, kung gusto mo siyang basahin ng chronological, yung katulad na ginawa ko before in 2018, ganon din to. Pero ang nangyari, ang reading plan nila, hinati nila lahat ng books into 12 chapters. So, pag merong early world, Genesis, wait nga, kunin ko yung copy ako. Genesis, tapos meron sila, ito yung dosing, kasi ang ginawa nila yung narrative books ng Bible ay, yun yung first reading, kumbaga. Kasi para siyang, tama po ba pag sa misa, 3 reading po yung meron? Pag Sundays, yeah. Yun. So, 3 reading siya. First reading, second reading, tapos yung third ay Psalms, Proverbs, saka Songs. So, ang early word, Genesis,
Patriarchs, second chapter, parang ganon. Tapos Egypt, Exodus. Tapos Desert Wandering, Conquest and Judges. May messianic checkpoint sila na sinisingit after ng mga intense na books. Tapos Royal Kingdom, Messianic Checkpoint ulit, Divided Kingdom, Exile. Ang ganda. Charot. Messianic Checkpoint, tapos Return. Kung saan nandun ako nag-stop. Currently nandun ako. Tapos Maccabean Revolt. Tapos last ng Messianic Checkpoint is si Luke. Tapos church na, yung Acts, letters. Sobrang ganda niya. Kaya if you want na magbasa, I encourage people talaga na magbasa ng Bible kasi hindi alam nyo pag magbabasa since napaka-accessible na nila to. Napaka-accessible ng binigay ng Panginoon na mapakinggan natin yung Bible through the voice of Father Mike, through the people ng Ascension Press. Ito yung nag-produce. Bakit hindi natin gawin, di ba? Parang kasi 20 to 30 minutes, hindi siya waste of time 20 to 30 minutes mapapakinggan mo. And why not, meron akong quotes dito na nilagay. Faith comes by hearing, and by hearing by the word of God. Why not be real with our faith, di ba? Bakit maging faith lang tayo by feeling? Why not be real about it? Know God's words and read them. Ayun. Diba? Yan po ang ating theologian. Pero gusto kong i-pick up yung yung sinabi ni Anne-Marie kanina na yung sa experience mo, Anne-Marie, na yung the first time wala kang guide, so kinabahan ka, sinarado mo, ayaw mo na. Maraming taong ganun kasi although it's encouraged, yung personal reading ng Bible, reading it and interpreting it by yourself is dangerous. Especially kung yung idea natin sa Biblia ay parang dictated yun ng Diyos, na lahat ng salita doon ay galing sa Diyos. Yan yung sinabi natin kanina sa introduction Sabi, actually galing to sa mga kapatid nating mga Muslim. Sabi nila meron daw 3 religions of the book na tinatawag. That is Islam, syempre, Judaism, tapos Christianity. But according to the Catechism of the Catholic Church, hindi tayo religion of the book. Kasi in comparison, especially sa Islam na dictated yon ni Archangel Gabriel lahat ng nakasulat sa Quran. Ang Biblia hindi. The Bible is authored by God through inspiration. But still it is authored, yung different books ng Biblia ay authored by people, by human beings, by human authors. Kaya makakita ka dyan ng inconsistencies, makakita ka dyan ng influences ng kultura nila, makakita ka dyan ng violence, paano nila. It's more on how they perceived the message of God, no? So, baka may makikita ang mga discrepancies, but the word, yung buong Biblia can only be summed up in Jesus, no? So, maiintindihan mo lang talaga yung buong, yung kung ano mang binabasa mong libro pag binasa mo siya through the lens of Jesus. So, ganun yung importansya rin na you read the Bible, not only, you're reading it personally, but with a guide. That's the ecclesial side, no? Na binabasa mo yun sa loob ng simbahan. I mean, hindi physically na nandun ka sa templo, pero binabasa mo yun sa loob ng simbahan kasi binabasa mo yun, hindi yung ikaw lang yung nag-interpret. You are guided by the church, no? Yeah. So, yun lang yung gusto kong yan. Ano, Sel? Tugtungan ko rin yan. Very powerful yung image na present ni Anne-Marie. And in spite of myself, I really admire that. And I thank the Lord for being able to know somebody who has had such kind of an experience.
Yung sasabi niya, no? I was trying to read pero natatakot ako mag-iba ng paningin ko sa'yo Parang, baka pag tinuloy ko to maging masama na ang tingin ko sa'yo. Kakatakot kaya. Actually, yun yung sa tingin ko, no? At the personal level, maganda rin nung exposition ni Lennon doon sa interpretation. No? Pero doon sa personal experience, sa personal level, that fear is, I would like to believe, na galing din yun sa Panginoon. Kasi when we are talking about the Bible, we are talking about divine revelation. Ito yung pagpapahayag, pagpapakilala ng Diyos sa mundo. And sabi nga doon sa tinatawag nating dogmatic constitution on the constitution, tama pala, no? Ang Dei Dogmatic Verbum? constitution on the divine revelation. Ang Bible ay inspired, no, ng Espiritu Santo. And it is God's word written in human words. Otherwise, we will not understand it. And yung sinabi nga ni Anmer, sa tingin ko even us, dadaan tayo dun sa stage na yon ng faith life natin. Nakakatakot nun talaga yung Old Testament Specifically, yung after ng Pentateuch, yung Kings, yung Chronicles, talaga parang war records naman ito, parang hindi naman to religious parang political and pero there's something here I just want to share. I was trying to read a summary on Dei Verbum. Means sa English the word of God, no? Sabi, those chosen wrote, the chosen people, the prophets, the apostles, wrote down words inspired by the Holy Spirit. The Spirit revealed what God desired to be written. None of the scripture writers were robbed of human intelligence or knowledge. So ito yung something na unique sa Christianity and how we view the Bible. Na hindi sila puppets, na hindi sila dinictate na ito lang dapat nakasulat. Hindi. None were robbed of human intelligence or knowledge, or feelings at that time for that matter. But in a special way, their human characteristics, including their limitations, were used to deliver God's message faithfully without error. Hindi isa importante doon. The tendency. Ito, if you know, familiar kayo dun sa isang comedy cartoons na medyo pang-adult, yung Family Guy? Oo naman, syempre. Merong mga irreverent na attacks yan against religion although, wala namang sinasanto walang pinipili. Pero, ang mga specific na attacks niya against Christianity, yun nga yung ini-expose na yung apparent na parang imperfections ng Bible o ng sacred scriptures. Like, for example, may isang episode doon na parang nagsimba si Peter Griffin. Tapos sabi niya, would you like to assist as substitute sa choir? Kasi yung isang altar boy ay absent daw dahil sick. Sabi niya, sure, but only if God kills a bunch of children without reason. Tapos, sure thing, it always happens in the Bible. Tapos, sinite nila. The thing is, it's not only the believers who are very much interested in investigating the scriptures. Ang mas interesado dyan ay yung mga non-believers. Kasi they're trying to look for the loopholes, the imperfections, the quote-unquote to expose the hypocrisy of Christianity or something like that. But sabi dito, Scripture is without error in the sense that it is for our salvation, not in the sense of scientific or historical accuracy.
So, kailangan klarong i-establish natin yung sarili natin. Hindi siya chronicle, hindi siya historical accounting. No? Kung nagkataon na natama, okay, salamat, buti. Buti medyo accurate. Pero hindi siya create as a historical account o biography o annals ng history. The Bible is most importantly a reflection of the faith life of those who believed. No? Kaya yung story ni Abraham, no, and the quote-unquote the myth of the Genesis chapter 1 to 12, 1 to 11. Yung myth daw yan eh. Kasi the historical thing that happened began in chapter 12. Sabi, no. Again, I cannot claim any authority, especially sa scriptures. Hindi naman ako biblical expert dyan. Pero ito, Anmir, interpretation of the scripture comes from the Holy Spirit too. Kaya maganda yung sinabi ni Lennon doon na we interpret, we read, we celebrate the Bible inside the church. Ibig sabihin, hindi sa inside ng structure ng simbahan dyan sa Bikutan. Hindi ganon. Inside, we acknowledge kahit nandito ako sa loob ng bahay ko that I am reading this in union with the church who prays, who worships God. No? Kasi nga interpretation of the Bible comes from the Spirit. And Saint Peter warned sa isang sa mga sulat niya, no part of the sacred scripture is subject to personal interpretation. Otherwise, magiging katulad tayo ng mga prosperity, mga full gospel church. Parang gatas eh. Full gospel. Full skimmed milk. Whole grain wheat. Parang gano'n eh. Parang yung mga nagba-Bible cutting, di ba? Oo. Sabi niya, Lord, bigyan mo ako ng sign. Pag yun ang mabasa ko, yun ang akin. Nabasa niya yung part na at umalis si Judas at nagbigti ng sarili. Utangin, paano natin i-justify yun? Bili ka ng lubid ngayon sa handyman dyan sa Walter Mart Bikutan. Hindi ganon. So, tapusin ko na itong paragraph na to. Interpretation requires insight into historical analysis, literary analysis. Ito naman more on that's why we need a third party interpreter for us. Hindi third party ba tawag? Ganito kasi, para lang meron tayong edification sa ating tatlo, meron tayong tinatawag na deposit of faith. Yung deposit of faith natin, para siyang tripod ng camera, no? Na sila sinusuportahan nila yung faith, yung pinaka-tripod, yung pinaka pagpapatungan ng camera para hindi tatapon o tutumba, no? So it's the scriptures, the Bible, sacred tradition, and yung pangatlo, equally important yun, the magisterium. No? Kasi after yung mamaya nun, ikaw na mag-discuss nun yung evolution of the Word of God, no? How it started sa experience, then the preaching, the actual preaching, then the writing stage. Importante yun, yung magisterium. Kasi yung ibang mga critics, they are trying to reduce it into mere authority, like political authority of the church. No. It's something, it's a mission, it's a task, it's a mandate inherited from the apostles, no? Kasi before, the prophets, meron sila yung mga bata-bata nila. Yan, si Moses. Bata-bata niya si Joshua, di ba? Ganun. And it also happened during the New Testament, we have Jesus, the greatest teacher. He has his apostles. These apostles, they also had their own disciples. And eventually, this became the first bishops. And these bishops, they are inheriting that mandate to preserve the integrity of the sacred scripture until Christ comes back again para walang maliligaw. No? That's very important. Hindi siya mere political authority, but it's a sacred mandate inherited from the apostles. Kaya yung magisterium, meaning
directly translated from Latin, it's the official teacher, magisterium. Sa ibang magister means teacher. So it can be also judge, no? So yun nga, the historical analysis, ito yan kasi pinag-aaralan nila to preserve that mandate, no? Historical literary analysis. Kasi tulad niya, na-share ni Anwer, napakaganda ng literature ng Lamentations. Pero kung binabasa mo siya, nasa gitna ka ng depression, tas wala kang guidance, yung sinasabi niya, no, ay talagang lamentation talaga. Yeah, understanding tradition, the human sciences, and comprehending the purpose of the text served to its initial audience. Kasi may kanya-kanyang target audience yan. Just like the Gospels. Ang Gospel ni San Mateo, targeted niya yung mga Jewish Christians. Kaya nga yung sinasabi, yung magnifying glass yan eh. Kung Hudyo ako, like talagang full-blooded, homegrown ba tawag doon? Kape lang. Homegrown na Hudyo ako. Na solid na Hudyo ako. Parang solid North, di ba? Parang ganun. Hindi, wala ka. Hindi kami makikinig sa totoo. Solid North, hindi. Kung Hudyo ako, and I happen to read Matthew, it just seems to me na I am having a magnifying glass to the Old Testament. A best example yan, Sermon on the Mount. The first person to make a Sermon on the Mount was Moses. And during the time ng sermon, na mahabang sermon ni Moses sa bundok, he was giving the law. And here comes Jesus sa Matthew chapter 5. You have heard it said. Yun ang laging banat ni Jesus noon sa Matthew chapter 5. Narinig nyo na, sinabi na dati, huwag kang papatay. Commandment number 5, di ba? Pero, but I now say unto you, kapag sinabihan mo yung kapatid mo na tanga, masasubject ka na sa court. At may tinawag kang ulol, diretso ka na impyerno, pare. Parang ganon. Ganon yung kung Hudyo ka, so si Jesus pala yung fulfillment. Parang ganon. Parang ganon. So, sa initial audience niya. Si Luke, ibang target niyan. Si John, iba target. Especially si Mark. Ang mga target naman ni Mark, yung mga persecuted Christians ng Rome. Mamaya, mas natin yan. Pero just to set an example, if you just happen to compare the image, quote-unquote, the image of Christ presented by Mark compared sa image of Christ presented by John, these are two different personalities. May split personality ba si Jesus? So definitely no. Pero if you will happen to read the agony of Jesus in the garden, according to Mark, you will see a Messiah who is really suffering. Nagpapawis ng dugo, nagmamakaawa. No? Boss, Erpat, baka naman pwedeng pass na muna. Baka palagpasin mo na muna to. Baka sa ibang time na lang pwedeng mamatay. O baka hindi ko na kailangan mamatay. Baka pwede na akong mag-retire na lang sa Tibet. Tapos, kaya mo naman iligtas lahat eh. Parang gano'n, di ba? Compare mo sa John. Si John, sa John, ito si Jesus na nagdadasal. No? Na-sense niya, parating na yung mga sundalo. Yung mga kawal na huli sa kanya. Instead na matakot siya pa yung humarap eh. O sino ba hanap nyo? Magandang gabi mga pre. Sino ba hanap nyo? Si Jesus na taga Nazaret. Ako yun. Ako si Jesus. you can see a very different image of Christ. Somebody, hindi siya overconfident, but he knows what he's doing. He is in control of these things. Compared mo kay Mark na, Father, please, I'm really suffering. I'm really agonizing. No? So yun, interpretation must be about faithfulness to the true revelation if it is to bear the proper fruit, which is salvation. So, the scripture has no other business but the salvation of men and women.
The Bible is a text inspired by God which is entrusted to the church para sa atin, for the people. Ayun, yun ang ano ko doon. Thank you. Thank you, contestant number 1. Oo, yan. Hindi, pero iyan ko lang yun, pre. Especially, ang laging nagagamit na kontra sa Christianity ay yung Genesis, special Genesis. Yung first chapters. Kasi nga raw, yun ay myth, no? Kasi sa age natin, sa panahon natin yun, naging negative na yung term na myth o mythology, no? Eske mythology does not mean lie, eh. Of course, totoo na hindi kasi scientific book yung Biblia, eh. So yun din, ang kailangan nating iwasan dalawang bagay pagka nagbabasa tayo ng Biblia. Yung tinatawag na fundamentalism, yung ang paniwala natin na ang totoo lang kung anong nakasulat sa Biblia at totoo yung literal. No, na I mean yung literacy ng Biblia ay mini-maintain natin yon. Pero yung paniwala na lahat yon ay hindi na compatible ngayon yung mga recent scientific discoveries dahil wala dun sa Biblia. So yun yung fundamentalism. Second part is yung talagang i-reject mo yung buong Biblia na it's just fantasy, that's just infantile. So yun dalawang bagay na dapat na iwasan. Ngayon yung nangyari sa Genesis, no? Kung tutusin, pag tinignan natin, may dalawang creation story. Genesis 1 at Genesis 2, dalawang version yun, magkaiba, di ba? Doon pa lang parang mapapaisip ka na, teka, ba't magkaiba to? So ibig sabihin, hindi talaga nila sure. Kasi hindi talaga nila sure, kasi wala namang nandoon, no? Nung creation, wala namang nagsusulat, okay, ito na, nagsinabi ng Diyos, ganyan, di ba? Wala. Yung context nun, yung historical context nun, kailangan nating malaman, no? So, kailan ba sinulat yung Genesis? It was written during the exile. Wala sila sa Israel, nandun sila sa Babylonia. Sabi ng mga Babylonian sa mga Israelites, kumanta nga kayo ng mga kanta ninyo ng papuri ninyo sa Diyos. Tapos sabi ng mga Israel, paano kami kakanta ng papuri sa Diyos? Nandito kami nasa exile. Tapos nagkakaanak na sila na hindi nakilala yung Jerusalem, yung mga bagong generation. So ngayon, anong nangyayari sa bagong generation? Di mas Babylonian na sila kaysa sa Israelite, no? Kaysa sa Judeans. Inisip ngayon ng paano natin ngayon ito i-resolve? And then, they picked up the myth ng mga Babylonians, no? Nung kanilang, anong religion? Zoroastrianism ata. Yung kay Marduk, no? Yung idea ng creation story ng mga Babylonians is that yung creation daw ng mundo ay mayroong good God at mayroong evil God, yung snake, yung eternal darkness, yung lie and the truth. So naglaban daw sila, napatay ni good God yung evil God, and from the body of that evil God, he created the world, he created the universe, he created the stars. Yun yung idea, yun yung myth ng creation mythology ng mga Babylonians. So kinuha yun ng mga Hudyo, tapos hindi, ganito yung origin ng mundo. God created the sea, the stars, the earth by His word. So, yung mga nakikita nyo yan, hindi yan Diyos. Hindi yan parte ng Diyos, ng isang evil God. Kaya nga rin, sa Genesis 1, laging may, after ng creation, laging may, and God said, it is good, it is good, it is good. Kasi hindi siya yung evil God, eh. Hindi yung creation, yung primary material, hindi galing sa isang evil God. And nung ginawa niya yung tao, sabi niya, it is very good. Yun lang yung may very good, eh. So what I'm saying nga ay, hindi dahil hindi yun talaga literal na may nandoon na nagsusulat ng creation, automatic, it's a lie. No. Again, the scriptures is there for our salvation. So we have to really see this, no, yung context ng pagsulat nila and the symbol, the message that is for us dito sa sa sinulat, no. So may re-reconcile ba natin ang creationism at ang
ang evolutionism, Darwinian evolutionism. Yes, of course. Kasi hindi naman scientific book ang Bible eh. Di ba, sa pagbabasa natin ng Biblia, marami tayong mga may encounter na ganyang mga tanong, no? So, hindi lang sa faith and reason, no? So, pati rin sa mismong image natin ng Diyos, no? Na na-touch na nga kanina ni Anmer dun sa kanyang experience. Ang tanong ko ngayon sa inyo, Anmer, sa pagbabasa mo so far, ano yung mga questions na pumunta sa na umusbong kumbaga? Ako, ang dami. So, Sige, magano ka, yung kahit yung mga pinaka maiisip mo ngayon, tapos try natin i-discuss. ito na lang yung pinaka-reset, yung kinento ko nung nakaraan. Na I am pondering what would someone like me would say if may nagtanong na kung sino si Jesus. Kasi historically, Jesus existed. So kung babasahin mo siya sa gospel, every gospel describe Jesus as his action. So hindi siya sinabi, hindi siya katulad ng Hallmark pocketbook novel na, ay, mabait siyang tao. Ay, kind siyang tao. So, I wondering, kung ako, anong possible kong isagot? Naisip ko, bakit puro action yung dinedescribe nila kay Jesus or sinusulat nila kay Jesus? Bakit hindi nila i-literal na mabait siya or ganyan-ganyan? Which is, hindi naman siya which Gospels is not a narrative books. Pero, na-realize ko, bakit hindi ko tignan as kung paano siya or tignan kung yung how he lives and his action, bakit hindi ko siya tignan as ganun, diba? So, sasagutin ko na ba siya? Sasagutin ko siya as as reflection ko. Kasi ang reflection ko doon, so ang ginawa ko nga, I look on how he lives and how kung ano yung actions niya. So, Jesus is kind because, di ba, he touched the untouchable. Di ba tinulungan niya yung mga lepers? Kahit na hindi mo siya dapat hawakan, pero willing siyang hawakan sila. Yung may sakit na babae na parang hindi, may law sila doon eh, na wag siyang hawakan, wag siyang lalapitan, pero hinawakan niya, pinagaling niya, yung bulag, pinagaling niya, yung bingi, pinagaling niya, na walang judgment. Walang kahit ano. And other thing is, he sat down with all the people na wala namang may offer sa kanya kundi brokenness, tax collectors. Tax evasion? Nakala ko sa BIR ka na nagtatrabaho eh. Tax collectors. Those sinners, nakipag-usap siya, he sat down with them, he ate with them, probably, he talks with them with dignity. So, hindi siya by words. Hindi mo ma-describe si Jesus as by words. By words na based sa Gospels. You only can describe Jesus by his actions. So, Jesus is full of mercy. Ano yun? Yung naiisip ko yung babae na gusto ng mga tao na batuhin siya because nahuli siya na adultery. Ganon. Ang sabi niya kung sino yung walang sala, sila ang bumato kahit dun sa babae. Diba, hindi niya, yes, you have a punishment, but Jesus have another way to forgive the woman. So, yun, hindi mo ma-describe si Jesus, hindi mo siya i-describe by words. You can describe him by actions. Yun yung reflection ko doon. Yun yung who is Jesus
na questions. Yun lang. Ano po ba? Wala na akong questions na maalala pa. Gusto niyo makita yung journals ko? Wag na. Mahaba na. Ipapublish ba natin yan? Ayoko Oo, pa. public na yan para para hindi na Diary of Anne Frank, Diary of Anne Mer na yung Pwede. Diary of Anne Mer. Well, ang ganda nung reflection doon ni Anne Mer. Na-struck sa akin doon is kasi yung mga fundamentalists or Protestant theology, ang battle cry nila is if you only have a personal relationship with Jesus Christ as your personal bodyguard ba yun? Personal Lord and Savior pala. As your personal Lord and Savior, only then you will be saved. Ay iba naman, medyo extreme, no? No, you're already saved. No? You're saved already. Huwag ka na lang. Confirmatory na lang. Pero here comes a very valid observation, a question in a way. Pero it's more on the realm of spirituality actually. And just like you, no one really passed the test. We're all first takers here. Siguro ang naka-perfect lang how to really know Jesus as he really is no other than his mother. That's why, in a way, magandang promotion natin dito is let us not be afraid. Sabi nga ni Saint Maximilian Kolbe, let us not be afraid to love Jesus' mother, si Mama Mary. After all, no one can surpass Jesus' love for her. And in a way, have you ever tried to imagine how was Luke able or how was Matthew able to write the infancy narratives? Sinong source niya? Na nung time na yon nagpasenso si Augusto Caesar and itong karpenterong ito na dapat tunay na hari ng Israel na si Jose nagtatago dahil papapatay ni Herodes nandun siya sa Nazareth sa lugar ng mga siraulo kasi kapag nasa Judea siya mas mainit siya Yung mga ganong instances na sa isang payapang gabi nasa sabsaban kami, wala kaming matuluyan may nagpunta kang mga shepherds at sabi nakakita sila ng anghel. And it's, di ba, yung reflection na yun, it's probably Mama Mary. Parang, ay Matthew, alam mo ba, ang haba na nilakad namin noon. What I'm just trying to say is, many of us are curious on things that are not written in the Bible. To the point na we are so curious, we are trying to be so imaginative of the things that possibly could have been. Whereas the things presented in the Bible itself are more than enough for us to fall in love, to remain in love with God, and to really establish that personal, that emotional connection. Tulad niyan, sabi mo, favorite mong propeta si Jeremias. May isang portion doon yung tinapon siya sa balon, kung nabasa mo yan. Isang example, isa sa mga paborito ko nabanggit ko na yan sa isang podcast isang hallmark yan ng ating sabi ni Richard Rohr, kapag nasa prophetic stage ka na ng iyong faith life, kasi meron yan parang Genesis, Exodus, meron kang prophets, tapos ang dulo niyan is to become like Christ, messianic. Pero nasa prophetic ka na daw, katulad mo na si Jeremiah, meron ka ng emotional connection. Kaya nung tinapon siya sa balon, sabi niya, ikaw, Diyos, manloloko ka At nagpaloko naman ako sa'yo.
Search yan, ano ba sabi yan? You dupe me, O God. Hindi ko lang kabisado kasi yung ano eh. Ayan, no? Jeremiah chapter 20 verse 7. Sabi dito, You duped me, O Lord, and I let myself be duped. You were too strong for me and you triumphed. Sa Spanish pre ang ginamit the word seduced. You seduced me, O Lord, and I let myself be seduced. Niloko mo ko. Nagpaloko naman ako kasi malakas ka. Pero yung dulo nun kasi is a profession of a renewed faith. Sige lang. Dito naman tayo. Ano naman Kung hindi naman dahil sa'yo, wala rin naman. Even the dulo, yung dulo ng lamentation, ganun din Sinabi niya sinabi mo, ganyan. Tapos, pero ang dulo niya, praying pa rin na, hoping pa rin na siya na hindi ito dito lang. May possible pa. May something, parang liwanag pa. May light, no? Yes. On the end of the tunnel. Parang sa mga Psalms, di ba? May mga Psalms na very negative Yung mga tipong, I cry out, agony, ganyan yung umpisa. Tapos pagdating mo sa dulo, praise the Lord, praise the Lord. Oo, kahit si Jesus, di ba? Yung mga nagsasabi, yun nga ang problema kapag taken out of context yung Pero my God, why have you abandoned me? Pero it's a prayer, it's a psalm. Ang dulo nun, Lord, in front of my brothers, you have chosen me. And I'm always thankful for this life. It's actually a prayer of praise. And yun yung yun sa akin, yung gusto ko idugtong dun sa sinasabi ni Anne. Instead na maging curious tayo sa kung ano yung wala sa Biblia, why don't we let the Word of God enrich us as the person that God wants us to be? No? And in that way, yung sinasabi mo, sino ba talaga si Jesus for me? If we are focused on that, it's an inspiration of the Lord Sa tingin ko para sa akin the way I see it sa sharing mo, it is because you are set for a life wherein ikaw yung nagtatanong, pero the answer will be seen by the people around you. Alam mo yun? Yung parang, halimbawa, si Anmer, sobrang curious niya sa, si Mark para sa mga persecuted Christians, si Matthew para sa mga Jewish Christians, si Luke para sa mga proselytized Christians, si John para sa Universal Church, yung established church na. Pero sino si Jesus para kay Anmer? And all throughout your life, pwedeng yun yung maging question na mag-o-occupy lang ng isip mo, ng buhay mo. But eventually, while you are living out your life as a Christian, sa Catholic, the people around you will see it yung Diyos pala ay mabait na Diyos. Yung Diyos pala ay isang mapagmahal na Ama. Bakit? Kasi nakita ko sa buhay ni Anmer, yung pala yung Diyos, yung pala yung Jesus. Kind pala yun sa midst ng suffering. I think yun yung power. According to here, sa Hebrews chapter 4 verse 12, buhay ang salita ng Diyos. The word of God is alive and active, even sharper than a two-edged sword. Wala kasi yung itak natin pangano lang ng buko kaya hindi natin alam yung two-edged sword. Pero two-edged sword, yung literary niya is that one gives life and one kills. Kaya siya two-edged. No? It gives us life, but it kills the sin in us. It purifies us. No? Ang problema kasi sa mga Bible, mga full Bible alchemist, doon lang tayo sa life lang, yung sa lang tayo, sa kabig lang tayo. Yung sa prosperity lang, payayamanin ako ni Lord. Pagagalingin ako ni Lord.
Pero sa suffering, pass na tayo dyan kasi nabuhay naman na eh. Ayaw na natin ng krus. No? Pero sabi dito, piercing until it divides soul from the spirit, joins from the marrow. It is able to judge the thoughts and intentions of the heart. Napakaganda ng salita ng Diyos, di ba? It serves as a pamantayan. Pero siguro, kung meron lang akong mas sa panghuling, just to close my sharing, kulang siya, Anmer, kung hindi siya magiging laman. No? Kung hindi siya magiging flesh. No? Scriptures alone is not enough. It has to become flesh. It has to be incarnated. Kaya yung salita ng Diyos from the Old Testament, nagkaroon siya ng laman, nagkaroon siya ng buto, nagkaroon siya ng muka, no? Kay Hesus Kristo. And as Christians, we are given that privilege despite of our being undeserving. Na ang Panginoon, sa anyo ng tinapay, iniwan niya yung sarili niya. It should lead us to a deeper relationship with Christ in the Eucharist, sa communion. Without the communion with Jesus, the physical communion, no, His words pwedeng lumipad lang yung mga salita eh. Pero kapag meron kang, di ba kaya ang LDR daw hindi nagwo-work eh. Alam ni Jesus yun. Si Jesus ang una ng relationship na yun, nakasagot nun eh. Sabi na nga ba, hindi nag-work eh. Sabi ni boss. Kaya pala hindi nag-work, Sam. Yan. Kasi, ano sabi ni boss? Pagka nung nabuhay niya, sabi ni boss, nabuhay na ako ulit, pero kailangan ko rin umalis. Hindi pwedeng aalis lang ako. Tapos, hindi sapat yung salita ko lang kasi makakalimutan mo yan eh. Kaya iniwan niya yung sarili niya mismo sa tinapay at alak. Diba? Ang ganda ng di ba? How Jesus left us, no? How Jesus left us by not leaving us totally. Yan, di ba? Kaya sabi niya, hindi mag-work yung LDR. Kailangan may physical presence, may physical touch pa rin. Hindi lang words of affirmation yung love language. Kumbaga. So, ayun. Sa tingin ko, yun. Masinit ko yung Hindi kayo, ano ba ang take nyo dyan? Yan ang ilalagay natin na quotation na. Hindi lang sapat ng LDR, dapat may physical touch. Padilla, 2025. Nagkahiyaan na. Sorry, nagkahiyaan. May anghel na dumaan. May anghel. Sorry, dumaan ako. May na-trigger ba ako? Ay, char. Well, ayun. Since dumating na rin tayo sa point na ito ng usapan, babangan dyan. Ayun, magandang i-take din natin yun. I-promote na rin natin dito nun, yung Halo app. No? Oo. It helps naman. No? It helps kahit ako, may nakaprogram ako pagka umaga. May election divina ako. May bayad ba yun? Merong free. Yes, may free siya. May mga features siya na pang premium lang, like for example, kung gusto mo yung music, halimbawa. Magkano kapag may bayad? 290. Every month? 290? Yes, mura dyan. Nandun, meron si Bishop Milo Vergara doon palaging may daily reflections. Ay? Oo. Hindi na ako magbabayad. May Filipino side. Ay! Kasi pwede ka makapili ng language eh. Okay. So, meron Tagalog. Joke lang po. English. Joke lang po kay Bishop Milo. Grabe. Love natin yun. Hindi, yung kay Bishop Milo ata libre, kung di ako nagkakamali. Hindi ko sure. Kasi premium na ako eh. Ay, naka-premium ka ba? Ay, social. Yes. So yung Spotify yung libre. Yung Spotify ko, yung premium ko sa Spotify nilagay ko sa Sa Halo. Dinagdagan ko na 150. So bagay, sino bang gusto makinig kasi ng podcast sa Spotify, di ba? Ay, free naman yung
Free naman Free. ko. Free naman tayo, pre. Ikaw Sige. Hindi, pero ano yan magandang i-promote natin, may mga actually, Catholic yun lang nakulang. podcast Yun apps, lang nakulang. no? Siguro Yan, yung Halo. wala kasing gana siya walang pera kasi dyan Sa tingin ko rin yun yung sinasabi natin na if we are actually immersed sa pagninilay ng salita ng Diyos, we can it can really help us in the discernment of spirits. No? Yan, discernment of spirits. Know, no, the fruits from the tree. Kasi si San Juan nagsabi niyan yung discernment of spirits. Test every spirit if it is from God or if it is not. I think it's from the first letter of John. Kasi medyo established na yung simbahan noon, year 90. Siya na lang yung buhay noon. And people are beginning to ask na, Bishop, sa ano ba to? Kay Lord ba galing to? Kaya marami nagsulputan even during that time, the first century. Kaya sabi niya, no, you test every spirit. And the spirit of the world is the biggest spirit to be tested. Kaya, and yun, yung being signed against the world siguro. That's what sets us apart from other belief systems. We are not meant sa comfort. Sabi nga ni Benedict XVI, we are meant for greatness. Ayun, yun yung kanina nakapag-ano ka na ng kauntian, Mayor, nakapagbigay ka na ng kaunting tips, no? Especially ito, pinag-uusapan natin yung pag-promote natin ng mga Catholic apps and podcasts, no? Katulad ng sa Ascension Press, yung kay Father Mike Schmitz, or yung sa Halo. Any other tips, no? Para dun sa mga first-timers, no? Yung mga curious lang, kumbaga na lumapit sa Biblia, buksan nyo ng kaunti, basahin yun, no? So, what are your practical tips? Meron akong 2 perspective kung babasahin mo yung Bible. So, meron akong perspective na number 1, para siyang kind of realist. Nakuha ko siya kay Bishop Barron. Ang sabi niya, if you were going to read the Bible, you need to have different lenses when reading it. Kasi iba-iba yung books na meron ang Bible. So, may wisdom books, may history books. Hindi mo naman babasahin ng history books na ang lenses mo or ang perspective mo ay parang binabasa mo ang history book. So, di mo talaga siya maiintindihan if you have different lenses when you're reading the Bible. So, basically, kung magbabasa ka ng Bible, if you are reading the Genesis, you expect what the book you are reading. Di ba? Maglalagay ka ng lenses na kung ano yung binabasa mo. Hindi yung dahil, gusto ko magbasa ng Bible kasi parang I could read it the same lens all over it. You will never understand the Bible if you have that perspective. Second one, I have watch a TikTok clip na may babae doon na nagreklamo siya. Ayoko, parang nakakatamad magbasa ng Bible kasi ang nipis ng pages niya, ang kapal ng Bible, tapos ang liliit ng font, nakaka-overwhelm. Sabi niya yun sa pastor niya. Ang sagot ng pastor niya, kumuha ang pastor niya ng Bible and then get the 2 flicker of first chapter and second chapter of Genesis, and the pastor said na this 2 chapter is what God's intent for us, that He loved us, that He made us for love. And then he flicked the other pages of the Bible, and then these other following chapters or books of the Bibles is humankind messing up and God chasing us. So the pastor looked at this lady and then said,
thank God that the Bible is big, because we would know how grace upon grace God chased us, and God want to follow us, and just to save us from ourselves. And then he point out, he God gave you a prophet, people kill him. God gave you another prophet, and then you beat that man up. And then he said he gave his son for us to be saved. Diba? It's grace upon grace. And if you will look at it by that perspective, you can see that the Bible is a love story or letter of for us by God, na um, na hindi siya titigil hanggat hindi kanya makukuha or hindi kanya masisave. Ayun, yung dalawang perspective na yun, if you will read the Bible. Yan. Oo, tama. Kasi dapat talaga yung we must be aware, minsan na ito yung nalilimutan na yung Biblia ay biblos. Ibig sabihin maraming libro. Ano yun biblioteka yun So library ang Biblia. So may iba-ibang tinatawag na genre, 'di ba? Pag nagbasa ka ng nobela, pag nagbasa ka ng history book, pag nagbasa ka ng fiction, magbasa ka ng essay, magkakaiba yun. Ganoon din sa Biblia. So you have chronicles, historical accounts, you have prophetic accounts, you have, may mga nobela nga dun yung Song of Songs, ano yun love story yun So, iba-iba siyang genre, so kailangan mo siyang basahin by its genre, no? So, ayun ang ganda nung pangalawa na sinabi ni Ann Mayer, na yung story na yun, no? Because it's true, na yun ang history of salvation Yun yung buong, or sa theological terms, buong economy of salvation. Yun. That God has been, in the words of Karl Rahner, no? God communicated Himself to us gratuitously, no? Libre, dahil lang hindi niya obligasyon yun. Talagang kinommunicate lang niya sarili niya sa atin. And then we messed up, and then we messed up, and then we messed up, but still God is there to give Himself to us over and over and over again, no? Until culmination, yung full and definitive revelation kay Jesus Christ, and the full and definitive salvation sa cross at sa resurrection ni Jesus Christ, no? The perfect man, kasi siya yung nas 100% divine and 100% human, no? So kaya siya yung perfect man. And ang ganda nitong usapan natin, nakakatuwa. Sadly, kailangan na natin tapusin to dahil magla-lunch na ako dito, kailangan nyo mag-dinner dyan. Pero sana hindi ito yung huli, Ann Mayer, kasi very medyo nabuhay din yung diwang biblical namin ni Russell. Tama si Russell, di ba? Paano si Russell? Napabasa siya ng Biblia. Ang dami niyang quotation kanina. Minsan na So thank you very much. Any last words? Well, last words dito sa episode. Parang threatening. Message baga? Last message na Ako? Closing. Try, yun lang. Kasi parang in love ako sa Bible ngayon. So, I want people, so hopefully I'm praying na Holy Spirit would guide you and go come back to God, diba? To God's words, to understand Him. And ayun, di ba kayo naku-curious kung anong binabasa ng pare, binabasa sa first reading, second reading, and third reading sa Mass? I think because of the Bible na nababasa ako, I'm very excited every Mass. Kasi na-excite ako kung anong i-reflection nila or anong reflection ni Father. Pero pag hindi ko siya nagustuhan, nagpe-pray ko na lang si Father. Nakakakaba ka pala. Nakaka-pressure. Yung katulad ng professor ko,
pag nag-homily, naglalabas ng notebook. Kasi may professor kami ganun Meron siya tickler. Pag nagsisimba siya. Sa homily. Akala ko siya yung nag-homily. Tapos kapag minsan estudyante niya dati yung pari na. Kakakabay. Sa dulo ng misa. Father, yung mga pronunciation lang tapos ito nakakatakot maging parishioner si Anmer. Pero pero malaking tulong yun sa mga that's pare. what we are encouraging our parishioners to be. No? Yeah. Ito yung talagang sinasabing full and conscious active participation sa buhay ng simbahan. Thank you, Anmer, kasi sana dumami pa ang tribo mo. Softly, charot. Well, alam naman ninyo yung aming closing na statements. Kung kayo ay natuwa sa kwentuhang ito at meron din kayo mga karagdagang tanong o reflection o comments, please feel free. May comment box naman dyan sa Spotify. And kapag share naman namin ito sa Instagram, sa Facebook, feel free to reach us out even sa aming mga personal na Facebook accounts. Meron naman tayong Gmail kung gusto nyo medyo private and anonymous kayo kunwari. As if namang hindi namin kayo kilala. podcast@gmail.com. And meron na rin kaming website na tawag mo diyan, sinusustentuhan. Invite natin si Ann Mayer na magsulat ng doon. Ng reflection dun sa website. Doon sa website. Tamang usapan pod. That is tamangusapanpod.com. And maraming salamat. Especially Anmer, thank you very much sa sa pag-enrich nitong ating usapan dito sa episode natin. It is a very wonderful experience. It's always a wonderful experience to celebrate God's Word even sa podcast community. And ayun, yun lang naman ako. Non. Ayun, again, thank you, Anmer, na first time dito, di ba? Sabi ko sa'yo, kinakabahan daw siya, pinipilit ko yan na matagal na na mag-guest Napilit din. So, abangan natin, baka maggawa rin siya ng podcast niya pag share siya ng kanyang, kanyang reflections, di ba? Pero, invite ka namin, very edifying at very fruitful itong ating episode. Yes. Natuwa ako sa ating usapan. So, hopefully, ay hindi ka, na-scandalize ka na naman sa amin. Kaya, okay na yun. Mas na-scandalize ka na yun. I would never! Siya na, teka. Hindi pa masyado. Teka na, sige na, magsikain na tayo. Maraming salamat po ulit. At hanggang sa susunod na pagkikita o pakikinig. Ito po muli si Lennon. At ito po si Russell. At ito po si Anmer. Tamang usapan. Usapang may tama. Yan, bye-bye! Bye-bye!